Maligayang kaarawan aking Laura. Masayang bati ni Lola Neusa habang inilalapag ang simpleng cake sa mesa. Nagningning ang mga mata ng 7 taong gulang na si Laura. Niyakap ang kanyang lola ng mahigpit. Ito ang pinakahihintay niyang araw at ang presensya lang ni Lola Neusa ang tunay na nagpapangiti sa kanya. Kahit maliit lang ang bahay at simple ang handaan, ramdam mo ang init ng pagmamahalan. Ilang kapitbahay at kaibigan ang dumalo, pawang malalapit sa puso ni Lola Neusa na, sa kabila ng pagiging biyuda, ay hindi kailanman nawalan ng pag-asa at kabaitan. Ang bawat tawa at kwentuhan ay musika sa tainga ni Lola Neusa, na itinuring ang bahay na ito, pamana ng kanyang yumaong asawa at anak, bilang kanyang pinakapinangangalagaan. Ngunit ang katahimikan at saya ay biglang nabasag. Ano tong kaguluhan sa bahay ko? Isang matinis na boses ang pumutol sa tawanan. Si Helena, ang manugang ni Lola Neusa at ina ni Laura. Mayabang siyang pumasok, nakataas ang kilay, at tila galit na galit sa simpleng pagdiriwang. Naging yelo ang paligid, bawat ngiti ay naglaho. Helena anak, pabulong ni Lola Neusa, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Kaarawan ni Laura ngayon, bakit ka nagkakagulo? Ngumisi si Helena, isang ngising puno ng panunuya. Anak, bakit sino ka ba sa bahay na to ha, Neusa? Malakas niyang tanong, sapat para marinig ng lahat ng bisita. Sa pagkakaalam ko, ako ang asawa ng yumaong anak mo, kaya ako ang may-ari ng bahay na to. Napasinghap ang mga bisita. Si Lola Neusa, na dati matatag, ay biglang nanliit. Ang bahay na ito ang kanyang sandigan, ang alaala ng kanyang pamilya. Helena, hindi ganyan ang napag-usapan. Mahinahong paliwanag ni Lola Neusa, kahit nanginginig na ang kanyang boses. Pamana ito ng tatay ni Laura, para sa amin. Para sa inyo. Tumawa ng malakas si Helena, isang tawa na nakakapanindig balahibo. Naku, Neusa, hindi ka na dapat nandito. Tapos na ang role mo. Ang matanda na tulad mo ay dapat nasa tabing daan na, hindi sa ari-arian ko. Tiningnan ni Helena ang kanyang mga bisita. Ang mukha ay umasim. Kaya kayo, umuwi na kayo. Ayokong makita ang mga pagmumukha ninyo sa property ko. Nataranta ang mga bisita, nagsimulang magsipag-alisan. Ngunit si Laura, nakatayo sa tabi ni Lola Neusa, ay ayaw umalis. Mahigpit siyang kumapit sa kamay ng lola niya. Ang mga matay namumula sa galit. Mama, huwag mong ganyanin si Lola. Sigaw ni Laura kahit nanginginig ang boses. Nagdilim ang mukha ni Helena. Hinarap niya ang bata. Manahimik ka. Bata ka. Kung ayaw mong mapahamak. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa lola mo. Hinarap niya si Neusa. Itinuro ang daliri. At ikaw, Neusa, umalis ka na sa pamamahay ko. Ngayon na. Biglang dinampot ni Helena ang isang upuan. Isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi ko na kailangan ng isang pabigat na tulad mo sa buhay ko. Sigaw ni Helena, ang mga matay nagliliyab sa galit. Lumayas ka. Lumayas kayo sa bahay ko. Ang upuan ay lumipad. Tumama ito ng malakas sa balikat ni Lola Neusa. Napasigaw siya sa sakit, bumagsak sa sahig. Nagkalat ang mga plato at baso, nabasag ang cake, at ang buong paligid ay napuno ng kaguluhan. Lola! Sigaw ni Laura, tumakbo agad sa tabi ng lola niya. Niyakap ito ng mahigpit habang umiiyak. Napahawak si Lola Neusa sa balikat niyang namamanhid. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi lang sa sakit, kundi sa matinding gulat at panghihina. Sa kanyang isip, tila nagpa-flashback ang mga alaala ng kanyang anak, ng kanyang asawa, ng lahat ng pinaghirapan nila para sa bahay na ito. Ang lahat ay tila nawasak sa isang iglap. Nagpumigla si Helena, sinubukang itulak si Laura palayo. Umalis kayo, mga salot kayo, walang kwenta. Naramdaman ni Lola Neusa ang lamig ng sahig, ang pait ng luha, ang hapdi ng sugat, at ang matinding kahihiyan. Ngunit higit sa lahat, ang takot para kay Laura. Ang takot na mawawalan sila
ng matitirhan. Ang takot na wala silang kalaban-laban sa kabangisan ni Helena. Nilingon niya si Laura na nakayakap sa kanya ng mahigpit, humihikbi. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot. Ngunit mayroon ding nagbabagang galit. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi sila pwedeng patulugin ni Helena. Nagdilim ang paningin ni Lola Neusa. Ang lahat ng pinaghirapan niya sa buhay, ang lahat ng pangarap niya para sa apo, ay tila gumuho sa isang upuan. Ang tanging naririnig niya ay ang galit na sigaw ni Helena at ang naghihikbing boses ni Laura. Ang puso ni Lola Neusa ay tila pinipiga, puno ng matinding sakit, galit at pagkalito. Paano nangyari ito? Paano naging ganoon kalupit ang sarili niyang manugang? Nilingon niya si Laura, ang kanyang apo na may luha ang muka. Ang bahay na ito, ang tanging pamana ng ama ni Laura, ang tanging tirahan nila. Ngayon, pati iyon ay inaagaw na. Naramdaman ni Lola Neusa ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi, kasabay ng pait na nararamdaman niya sa puso. Wala na ba talaga siyang magagawa? Hindi. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi para kay Laura. Lola, okay ka lang po ba? Nanginginig ang boses ni Laura habang inaalalayan si Lola Neusa. Ang mga palad niya ay basa sa luha. Hindi alam kung ano ang uunahin. Ang sugat sa balikat ng lola niya o ang sakit na nadarama nito sa puso. Dinala ni Laura si Lola Neusa sa isang maliit, makipot na kwarto sa isang luma at barong-barong na boarding house na nahanap niya sa tulong ng kapitbahay. Amoy alikabok at dampi ng amag ang lugar, malayo sa init at sariwang hangin ng kanilang dating bahay. Humiga si Lola Neusa sa manipis na kutsyon, nakatalikod kay Laura, walang imik. Ang kanyang katawan ay tila napagod ng husto, hindi lang sa pisikal na pananakit, kundi sa bigat ng kahihiyan at kalungkutan. Kanina pa siya tahimik ni hindi umiimik nang subukan siyang pakainin ni Laura. Lola, kumain na po kayo, kahit konti lang. Pakiusap ni Laura, hawak ang isang kutsarang may lugaw. Pero umiling lang si Lola Neusa. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatingin sa kisame na tila may malalim na iniisip. Gusto ni Laura na yakapin ang lola niya, sabihin na magiging okay ang lahat, pero maging siya ay hindi sigurado. Isinara ni Laura ang pinto ng kwarto, huminga ng malalim. Ang galit sa loob niya ay umapaw na parang kumukulong bulkan. Paano nagawa ni Mama Helena iyon? Paano niya nagawang saktan ang kanyang sariling lola? Hindi niya maintindihan. Alam niyang mayaman sila at hindi dapat mangagaw ng bahay. Naupo si Laura sa sahig. Kinapa ang bulsa ng kanyang lumang maong. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, isang regalo mula sa kanyang yumaong ama. Hindi ito bago, pero sapat para makatawag at makapag-video. Dahan-dahan niyang binuksan ang gallery. Nandoon ang video. Ang video ng kaarawan niya. Ang video na hindi lang nagpakita ng masaya niyang pagdiriwang, kundi ng brutal na pag-atake ni Helena kay Lola Neusa mo. Ang mukha ni Helena na puno ng galit, ang paghampas ng upuan, ang pagbagsak ng kanyang lola sa sahig. Nanginginig ang mga kamay ni Laura habang pinapanood ang bawat segundo. Ang galit ay naghalo sa takot. Takot na wala silang magawa. Takot na habang buhay silang magtatago. Pero kasabay ng takot, may umusbong na matinding pagnanais na lumaban. Hindi po pwede to, Lola. Pabulong niya. Ang mga mata ay nakapako sa screen. Hindi tayo pwedeng manahimik. Naalala ni Laura ang isang lumang kwento mula sa kanyang ama. Isang kwento tungkol sa isang matapang na babae na lumaban sa mga mang-aapi gamit ang katotohanan. Sabi ng kanyang ama, "Laura, ang katotohanan ang pinakamalakas na sandata. Huwag kang matakot na gamitin ito." Pero paano? Sila lang dalawa ni Lola. Walang pera. Walang kapangyarihan. Biglang may naisip si Laura. Isang pangalan. Si Attorney Miguel. Isang matalik na kaibigan ng kanyang ama na isang abogado.
Madalas sabihin ng kanyang ama na si Attorney Miguel ang pinakamatalinong tao na kilala niya at matulungin sa mga nangangailangan. Noong namatay ang kanyang ama, inabot ni Attorney Miguel ang kanyang calling card kay Laura at sinabi, "Kung may kailangan ka o ang lola mo, huwag kang mag-atubiling tumawag." Ngayon ang panahon para gamitin ang tulong na yon. Kahit gabi na at ramdam niya ang bigat ng pagod at kalungkutan, kinuha ni Laura ang lumang wallet ni Lola Neusa. Doon nakatago ang calling card. Nanginginig ang mga kamay niya habang dinidayal ang numero. Ilang ring, walang sumagot. Sinubukan niya ulit at ulit. Sa ikatlong pagtatangka, may sumagot. Isang boses ng babae na tila bagong gising. "Hello? Sino to? Anong kailangan mo sa oras na to?" Mabilis na nagpaliwanag si Laura, kahit paos ang boses. "Kaibigan po ako ni Tito, pangalan ng ama. Ako po si Laura. Kailangan po namin ng tulong ni Lola. Please po." Sa kabilang linya narinig ni Laura ang bahagyang paghinga ng babae. "Si Laura? Naku Laura, hindi na dito nagtatrabaho si Atty. Miguel. Lumipat na siya. Teka, ibibigay ko ang bagong number niya." Naramdaman ni Laura ang pag-asa na umusbong sa kanyang dibdib. Kailangan niya itong gawin. Para sa lola niya. Para sa kanila. Kumuha siya ng isang lumang papel at ballpen. Isinulat ang bagong numero. Tiningnan ni Laura ang natutulog na lola niya. Ang mukha ay payapa sa dilim, ngunit may bakas ng matinding kalungkutan. Alam niyang kailangan niyang maging matapang. Kailangan niyang lumaban. Tumingin si Laura sa cellphone niya. Ang video ay nagpa-flash pa rin. Hawak niya ang katotohanan. At ito ang gagamitin niya. "Lalaban po tayo, Lola." Pabulong niya sa hangin. "Pasensya na, Laura. Pero hindi ko yata kayang tanggapin ang kaso ng lola mo." Bumagsak ang balikat ni Lola Neusa. Ang boses ni Attorney Miguel ay kalmado. Ngunit ang bawat salita ay tila bato na bumibiyak sa kanyang puso. Nasa isang luma at medyo magulong opisina sila. Punong-puno ng librong nakasalansan at may amoy ng kape na matagal nang nalimutan. Si Attorney Miguel, isang lalaking nasa mid-40s, ay may malalim na mga mata na tila may pinagdadaanan. May pilat din sa kaliwang bahagi ng kanyang noo na nagbibigay sa kanya ng misteryosong dating. Puno ng pag-asa ang pagpunta nila rito. Dala-dala ang lumang cellphone ni Laura na may video. Ngunit ngayon, tila nawawala ang lahat ng pag-asa. "Pero Attorney Miguel," pakiusap ni Laura ang mga matay na mumula. "Nakita niyo naman po ang video, di ba? Sinaktan po si Lola Neo sa inagawang bahay namin." Pinanood ni Attorney Miguel ang video ng walang emosyon. Mahaba ang katahimikan bago siya nagsalita. "Alam ko, Laura, at nakakagalit ang ginawa ng nanay mo. Pero ang mga kasong tulad nito ay napakakomplikado. Lalo na kung ang kalaban ninyo ay may pera at koneksyon." Huminga siya ng malalim. Tiningnan si Lola Neusa na nakayuko. Ang video na to ay malaking ebidensya, oo. Pero madali itong baligtarin. Pwedeng sabihing edited o kayo ang nanguna. At sa korte, ang mga matatanda, lalo na kung walang suporta at koneksyon, ay madalas na dehado. Napayuko si Lola Neusa. "Wala naman po akong sapat na pera para sa malaking kaso, Attorney Miguel. Kaya nga po humingi kami ng tulong sa inyo." "Hindi lang ito tungkol sa pera, Lola Neusa," paliwanag ni Attorney Miguel. Ang boses ay bahagyang lumambot. "May mas malalim pang dahilan. Mayroon akong nakaraang kaso na halos kapareho nito. Isang byuda rin. Inagawa ng mana. Akala ko, mananalo kami. Pero biglang naglaho ang lahat ng ebidensya at ang kalaban ay napakalakas. Natalo kami. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang bigat ng pagkatalong iyon. Ayoko nang maulit." Nagkaroon ng awkward na katahimikan. Naramdaman ni Lola Neusa ang tunay na sakit sa boses ng abogado. Tila ba mayroon siyang malalim na sugat na hindi pa naghihilom.
Intindi ko po, Atty. Miguel. Malumanay na sabi ni Lola Neusa. Sa wakas ay nagsalita ng may kaunting lakas. Pero yung bahay po, yun lang ang natitira sa amin. Yun ang pinaghirapan ng anak ko. Pinaghirapan ng tatay ni Laura. Kaya po namin yun pinoprotektahan. Biglang natigilan si Atty. Miguel. Anak mo? Ang tatay ni Laura? Opo, sagot ni Lola Neusa na luluha. Ang yumaong anak ko po na si pangalan ng ama ni Laura. Alam ninyo po, Atty. Miguel, bago siya nawala, palagi niyang sinasabi na ang bahay na yun ang simbolo ng pagmamahalan namin bilang pamilya. Gusto niya, pagtanda ko, nandoon ako, kasama si Laura. Hindi po niya hahayaang may umagaw niyan sa amin. Tila may pamilyar na tunog sa pangalan ng yumaong anak ni Lola Neusa na lumikha ng kakaibang reaksyon sa mukha ni Atty. Miguel. Ang pilat sa kanyang noo ay tila umusbong. Napaupo siya ng tuwid. Ang mga mata ay tila biglang nagkaroon ng apoy. Si pangalan ng ama ni Laura. Sa siya ang anak mo? Bulong ni Atty. Miguel. Tila hindi makapaniwala. Nagulat si Lola Neusa sa reaksyon niya. Opo. Bakit po? Tumayo si Atty. Miguel naglakad patungo sa bintana. Tila may malalim na iniisip. Matagal na kaming magkaibigan ng anak mo, Lola Neusa. Siya ang isa sa mga dahilan kung bakit ako naging abogado. Siya ang nagbigay sa akin ng inspirasyon na lumaban para sa tama. Naramdaman ni Lola Neusa ang isang maliit na pag-asa na muling sumibol sa kanyang puso. At bago siya nawala, patuloy ni Atty. Miguel, humarap sa kanila. Mayroon siyang ibinilin sa akin, tungkol sa inyo, tungkol sa bahay. Kinabahan si Laura. Ano po iyon, Atty. Miguel? Tumingin si Atty. Miguel sa kanila. Seryoso ang kanyang mukha. Hindi pa niya noon nakukuha ang lahat ng dokumento ng bahay, pero nakuha niya na ang letter of intent mula sa lupaing kinatatayuan ng bahay. At malinaw doon na ang lupa ay ipinagkakatiwala sa anak mo at pagkatapos ay sayo para maging tirahan at para sa isang community project. Nagulantang si Lola Neusa. Community project? Hindi ko po alam iyon. Oo, Lola Neusa. Gusto ng anak mo na maging Center for Women Empowerment ang bahay na yon. Hindi para sa sarili niyang ambisyon, kundi para sa kanyang ina at sa iba pang kababaihan na nangangailangan ng tulong, paliwanag ni Atty. Miguel. At ang dokumentong iyon ang magpapatunay na ang pag-aari ng bahay ay may kondisyon, na hindi ito basta-basta mapupunta sa kung sino lang. Ngunit may isang problema. Nasaan po ang dokumentong iyon? Tanong ni Laura, umaasa. Iyon ang hindi ko pa alam. Sagot ni Atty. Miguel. May bahagyang pagkabahala sa kanyang boses. Ang alam ko, iniwan niya ito sa isang ligtas na lugar, hindi sa bangko, hindi sa opisina, sa isang lugar na sinasabi niyang safe sa mga mang-aagaw. Napatingin si Atty. Miguel sa video, pagkatapos ay kay Lola Neusa. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo at sa pagkakataong ito, mayroong nagniningning na pag-asa kasama ang determinasyon. Tanggap ko ang kaso ninyo, Lola Neusa. Sabi ni Atty. Miguel, ang boses ay matatag. Para sa kaibigan ko, para sa inyo. Pero kailangan nating hanapin ang dokumentong yon at kailangan nating maging matalino sa paglaban sa nanay mo, Laura, dahil mas malalim ang ugat ng kasong ito kaysa sa nakikita natin. Malalim ang paghinga ni Atty. Miguel habang naglalakad patungo sa courtroom. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat, hindi lang ng kaso, kundi ng alaala ng kanyang matalik na kaibigan, ang yumaong ama ni Laura. Ang pilat sa kanyang noo ay tila kumirot, paalala ng kanyang nakaraang pagkatalo. Alam niyang masalimuot ang laban na ito. Sa isang sulok ng courtroom, nakaupo si Lola Neusa at Laura, parehong kinakabahan. Mahigpit na hawak ni Laura ang kamay ng kanyang lola. Nakita ni Atty. Miguel ang pag-aalala sa kanilang mga mata, at ito ang nagpatibay sa kanyang loob. Kailangan niyang lumaban.
Hindi lang para sa kanyang kaibigan, kundi para sa dalawang inosenteng kaluluwang ito. Pumasok si Helena, nakasuot ng mamahaling damit, kasama ang isang matandang abogado na may reputasyon at koneksyon, si Attorney Ramos, isang abogadong kilala sa pagiging tuso at hindi inuurungan ang kahit anong laban, basta may bayad. Ngumiti si Helena, isang ngising puno ng panlilibak, sa direksyon ni na Lola Neusa. "Good morning, Your Honor." Simula ni Attorney Ramos, ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Ang aking kliyente, si Miss Helena Santos, ay handang patunayan ang kanyang karapatan sa pag-aari ng bahay at ang kanyang kalinisan sa lahat ng akusasyon. Nagsimula ang paglilitis. Ipiniresinta ni Attorney Miguel ang video ni Laura. Ang footage ay malinaw na nagpakita ng paghampas ng upuan ni Helena kay Lola Neusa. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng courtroom. Ngumiti si Attorney Ramos, isang ngising mayabang. "Your Honor, kami po ay nag-hire ng isang expert sa digital forensics at malinaw po sa kanilang report na ang video na ito ay may mga sign na na-edit. Ang pagputol at pagdugtong ng mga scenes, ang pagbabago ng audio, ay nagpapahiwatig na hindi ito isang raw at authentic na video." Nagulat si Attorney Miguel. Nagkaroon ng ingay sa loob ng courtroom. Tiningnan niya si Laura na namumutla. "Your Honor, protesta po." Mabilis na sabi ni Attorney Miguel, ang video na ito ay galing sa cellphone ng bata. Hindi ito dumaan sa kahit anong editing. Pero Attorney Miguel, ang mga eksperto ay nagsasabing may manipulated parts. Kalmadong sagot ni Attorney Ramos. "Maaring hindi ninyo alam, pero ang bata mismo ang gumawa ng pag-edit upang paboran ang kanyang lola. Sino ang mag-iisip na ang isang bata ay may kakayahang gawin ito, di ba?" "Walang kakayahang mag-edit ang apo ko." Sigaw ni Lola Neusa, tumayo mula sa kanyang upuan, ang galit ay bumabalot sa kanyang muka. "Kasalanan niyan ng manugang kong walang puso." "Order in the court!" Sigaw ng judge. "Miss Neusa, umupo kayo." Napasulyap si Attorney Miguel kay Helena nang ngumiti lamang. Malinaw na may plano silang mas malalim. Sunod na nagpresenta si Attorney Ramos ng mga saksi. Isang kapitbahay na tila binayaran, nagpapatunay na madalas daw manggulo si Lola Neusa at si Helena lang ang nag-aalaga sa kanya. Isa pang saksi, isang kasambahay na dating nagtatrabaho sa bahay, ay nagbigay ng testimonya na si Lola Neusa raw ang madalas na agresibo at nagtatapon ng mga gamit. Puro kasinungalingan, puro paninira. Pakiramdam ni Attorney Miguel ay unti-unting lumiliit ang kanyang mundo. Ang bawat testimonya ay tila isang pako na tumutusok sa kanilang kaso. Ang mga ebidensya nila ay tila nagiging walang saysay. "Your Honor," sabi ni Attorney Ramos, mayabang nang ngumiti. "Malinaw po rito na ang kaso ay gawa-gawa lamang, na ang aking kliyente ay biktima lamang ng paninira at kami po ay may hawak na official na deed of absolute sale na nagpapatunay na ang bahay ay legal na nabili at nailipat sa pangalan ni Miss Helena Santos matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa na anak ni Miss Neusa." Ipinresinta ni Attorney Ramos ang dokumento. Ang mga mata ni Attorney Miguel ay nanlaki. Hindi niya ito inaasahan. Bakit hindi niya ito nakita sa mga initial check niya? Kinabahan si Attorney Miguel. Ang dokumentong ito ay tila legal, malinis, at walang bahid ng anumang irregularidad. "Your Honor," sabi ni Attorney Miguel, sinusubukang maging kalmado. "Nais po naming questionin ang authenticity ng deed of sale na ito. Naniniwala po kami na mayroong iba pang dokumento na mas may bigat na hindi pa naipipresinta." "Ano ang batayan ng iyong akusasyon, Attorney Miguel?" tanong ng judge, may bahagyang pagdududa. "May impormasyon po kami na ang yumaong may-ari ng bahay ay may huling habilin at iba pang dokumento
na nagpapakita ng tunay niyang intensyon sa bahay na hindi sumasang-ayon sa deed of sale na ito. Paliwanag ni Attorney Miguel, ngumisi si Attorney Ramos. Kung mayroon mang ganoon, Attorney Miguel, bakit hindi niyo maipresenta ngayon? Puro haka-haka lang po ang inyong sinasabi. Tiningnan ni Attorney Miguel si Lola Neusa na halos maiyak na. Ang kanyang pag-asa ay tila unti-unting naglalaho. Alam niyang nahihirapan ang lola at apo. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa pag-aari ng bahay, kundi sa kanilang dangal. Your Honor, humihingi po kami ng panahon para makahanap pa ng mas matibay na ebidensya. Pakiusap ni Attorney Miguel. Bibigyan ko kayo ng 1 linggo, sabi ng judge. Pero kung wala kayong maipresenta, ako na ang magpapasya batay sa mga ebidensyang nakalatag na. Tumayo ang judge. Bumaling si Attorney Miguel kina Lola Neusa at Laura. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanilang kaso ay nasa bingit ng pagkatalo. Lumabas si Helena mula sa courtroom. Ang kanyang mga mata ay nanalo at tila nagagalak sa sitwasyon. Tiningnan niya si Lola Neusa at ngumisi. Sa tingin mo, matatalo mo ako, Neusa? Hindi mo ako kilala. Bulong ni Helena. Sapat para marinig ni Lola Neusa. May mas malakas pa sa akin. Hindi mo ako kayang labanan. Mananatili ang bahay sa akin. At kayo, wala kayong babalikan. Naglakad si Laura palayo sa courtroom. Ang isip ay gulong-gulo. Gusto niyang sumigaw, umiyak, o manuntok ng pader. Paano naging ganoon kadali para kay Helena na baligtarin ang lahat? Ang video na akala niya ay kanilang sandata ay biglang naging kahina-hinala. At ang deed of sale na iyon, isang dokumento na tila nagpatunay sa karapatan ni Helena. Laura, saan ka pupunta? Tanong ni Lola Neusa na halos hindi makahabol. Kailangan ko pong gawin ang isang bagay, Lola. Sagot ni Laura, hindi humihinto. Hindi po ako papayag na matalo tayo ng mama. Sa loob niya, bumubulusok ang galit. Ang galit sa kanyang ina, ang galit sa mga kasinungalingan, at ang galit sa kawalan ng katarungan. Nakita niya ang pagkasira ng puso ng kanyang lola. Hindi niya ito kayang tingnan. Kailangan niyang kumilos. Pumara si Laura ng jeep at nagpababa sa lumang subdivision kung saan dati nakatira si Helena bago pa sila ikasal ng kanyang ama. Ilang taon na rin simula nang huling bumisita siya rito, ngunit pilit niyang inaalala ang mga lumang kalsada at bahay. Naglakad-lakad si Laura, naghahanap ng pamilyar na mukha. Sa isang tindahan sa kanto, nakita niya si Aling Nena, isang matandang babae na kilala niyang tsismosa pero mabait. Laura, ikaw na ba yan, iha? Gulat na tanong ni Aling Nena. Ang laki mo na. Nasaan ang lola mo? Nagpaliwanag si Laura at habang nakikinig si Aling Nena, unti-unting lumalalim ang guhit sa kanyang noo. Naku, Laura, alam mo, hindi na ako nagtataka dyan sa nanay mo. Pabulong ni Aling Nena. Sinisigurado na walang nakakarinig. Bago pa man siya ikasal sa tatay mo, may reputasyon na yan dito. Maraming kasong pag-agaw ng lupa. Puro kaso ng pagnanakaw ng ari-arian. Nanlaki ang mga mata ni Laura. Ano po? Oo, iha. Mayaman na raw ang nanay mo bago pa man niya makilala ang tatay mo. Pero hindi galing sa sipag at tiyaga yan. Puro panloloko sa mga matatanda. Kaya lang, palaging may nagliligtas sa kanya. Sino po? Tanong ni Laura. Ang puso ay kumakabog. Isang matandang negosyante, kilalang kilala sa syudad. Si Mr. Reyes, napakalakas ng kapit niya sa politika at sa batas. Sagot ni Aling Nena, umiling-iling. Siya ang laging bumubunot sa nanay mo sa mga gulo. May utang na loob daw sa pamilya ng nanay mo. Pero ang sabi-sabi, may iba'y silang relasyon, kaya laging protektado ang nanay mo. Kung totoo man yung kaso niya laban sa lola mo, siguradong may kinalaman si Mr. Reyes diyan. Napaisip si Laura, kaya pala ganoon kadali para kay Helena
na magkaroon ng mga eksperto at malakas na abogado. May nagpapalakad sa likod niya. Nagpasalamat si Laura kay Aling Nena at nagmadali siyang umalis. Kailangan niyang kumpirmahin ito. Kailangan niyang makahanap ng ebidensya. Kinagabihan, nagbalik si Laura sa bahay ni Helena. Nagtago siya sa madilim na sulok, malapit sa bintana ng sala. Mahigpit niyang hawak ang kanyang lumang cellphone na nakabukas ang recorder. Ilang minuto siyang naghintay. Tahimik ang lahat. Akala niya ay wala si Helena, pero biglang narinig niya ang boses nito mula sa loob. Opo, Sir Reyes. Alam ko po. Ayos lang naman po ang lahat. Kinabahan si Laura. Si Sir Reyes, siya nga. Pero sir, medyo may pagdududa pa rin po yung abogado nila. Baka po may mahanap sila, sabi ni Helena. Narinig ni Laura ang bahagyang bulong mula sa kabilang linya. Hindi niya maintindihan, pero ramdam niya ang pagbabanat. Naiintindihan ko po, sir. Wala po akong sasabihin sa kahit sino. Hindi po ako magtataksil sa inyo. Hinding-hindi po, sagot ni Helena. Ang boses ay puno ng takot. Ang kailangan lang po namin ay masiguro na hindi nila makukuha ang deed of absolute sale na nakatago sa ilalim ng... Biglang naputol ang linya. Mabilis na nagtatago si Laura sa ilalim ng mga halaman. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi niya narinig ang buong sinabi ni Helena. Ngunit narinig niya ang pangalan ni Sir Reyes at ang pagkatakot ni Helena. At ang salitang deed of absolute sale na nakatago. Ang deed of sale! Ito ang dokumentong iprinisinta ni Atty. Ramos sa korte. Pero bakit nakatago? At bakit takot si Helena kay Sir Reyes? Ang lahat ay tila konektado. May mas malalim na misteryo sa likod ng lahat ng ito. Napansin ni Laura na muling nagring ang cellphone ni Helena. Agad siyang nagtago, pinindot ang record. Hello? Opo, sir. May nakita po ba sila? Paano po kung makita nila ang tunay na dokumento? Tumahimik ulit si Helena. Nakikinig sa kabilang linya. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. Hindi po pwedeng mangyari iyan, sir. Hindi po pwedeng malaman nila ang tungkol sa panggagamit ko sa pangalan ng asawa ko at ang tungkol sa aking kasabwat sa paggawa ng kasunduang iyon. Hindi po pwedeng malaman nila na ako po ang nasa likod ng lahat ng ito. Naramdaman ni Laura ang ginaw sa buong katawan niya. Panggagamit, kasabwat, kasunduan. May mas malalim pa pala sa inaakala niya. Hindi lang basta pag-agaw ng bahay. Meron pang ibang tao. Huwag po kayong mag-alala, sir. Alam ko po ang dapat gawin. Pipigilan ko po sila. Pipigilan ko po sila na mahanap ang kahit ano, sabi ni Helena. Ang boses ay matatatag na. Tila may bagong determinasyon. Nag-end ang tawag. Mabilis na nagtatago si Laura. Ang cellphone ay mahigpit na hawak. Narinig niya ang lahat. Hindi malinaw ang bawat salita, pero sapat na upang malaman niya na mayroong sikreto. At ang sikretong yon ay kayang baliktarin ang lahat. Ang deed of absolute sale. Ang tunay na deed of sale. Napatayo si Laura, hindi na niya kaya ang matagal na pagtatago. Ang kanyang hininga ay bumibilis. Kailangan niyang sabihin ito kay Atty. Miguel. Kailangan niyang sabihin ito sa lola niya. Malalim ang paghinga ni Atty. Miguel. Ang loob ng opisina ay tila masikip at puno ng tensyon. Hawak niya ang isang opisyal na report mula sa korte, ang ulat ng digital forensics expert na nag-aaral sa video ni Laura. Ang balita ay mas masama kaysa sa kanyang inaasahan. Lola Neusa, Laura, simula ni Atty. Miguel, ang boses ay mabigat. May masama akong balita. Bumilis ang tibok ng puso ni Lola Neusa. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Laura. Ramdam niya ang lamig. Ang report ng expert, patuloy ni Atty. Miguel, inilapag ang dokumento sa mesa, ay nagsasabing mayroong significant manipulation sa video. May mga bahagi daw na pinutol at pinagdudugtong. Mayroong ring pagbabago sa audio. Dahil dito,
Idineklara ng korte na ang video ay hindi pwedeng gamitin bilang matibay na ebidensya. Para silang binuhusan ng malamig na tubig. Ang tanging pag-asa nila, ang video na pinaghirapan ni Laura ay biglang nawala. Napatayo si Lola Neusa, ang kanyang mukha ay namumutla. Pero paano? Laura, hindi mo naman yun ginawa, di ba? Hindi mo yun inedit? Nanlaki ang mga mata ni Laura. Hindi po, Lola. Hindi ko po ginawa yan. Hindi po ako marunong mag-edit. Pero ang report ay malinaw, Laura. Sabi ni Attorney Miguel, ang kanyang tono ay may bahid ng pagdududa kahit ayaw niya itong ipakita. Sinasabi nilang may kapasidad ang isang bata na mag-edit gamit ang mga libreng app sa cellphone at may mga inconsistencies sa timestamps ng video. Naramdaman ni Laura ang pag-akyat ng init sa kanyang pisngi. Ang kanyang lola, ang taong pinaglalaban niya, ay nagdududa sa kanya. Ang mga mata ni Lola Neusa ay puno ng pagkalito, sakit, at pagkabigo. Para siyang sinampal. Lola, hindi po totoo yan, sigaw ni Laura, naluluha. Hindi ko po kayang gawin yan. Nakarecord lang po yan ng dire-diretso. Kung ganoon, bakit may ganitong report? Tanong ni Lola Neusa, ang boses ay tila may hinanakit. Laura, anak, sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto mo lang bang makatulong kaya ginawa mo yon? Hindi po, Lola. Hindi po. Tumakbo si Laura palapit sa lola niya. Sinusubukang hawakan ang mga kamay nito. Nag-record lang po ako para may ebidensya tayo laban kay Mama Helena. Alam niyo pong hindi po ako marunong sa mga ganyan. Pero tila may hadlang sa pagitan nila. Ang pagdududa ay bumabalot sa mukha ni Lola Neusa. Ang kanyang tiwala kay Laura ay tila nabasag. Umalis muna ako, bulong ni Lola Neusa. Tumayo at nagmadaling lumabas ng opisina. Halos hindi na linggunin si Laura. Naiwan si Laura na nag-iisa sa opisina, umiiyak. Ang kanyang lola, ang taong pinoprotektahan niya, ay hindi na naniniwala sa kanya. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Laura, malumanay na sabi ni Attorney Miguel. Alam kong mahirap ito, pero kailangan nating maging matatag. Kung talagang hindi mo in-edit, kailangan nating malaman kung sino ang gumawa nito. Wala po akong ginawa, Attorney Miguel. Sagot ni Laura. Patuloy ang pag-iyak. Kailangan po nating lumaban. Narinig ko po si Mama Helena na kausap si Circe Reyes. Sabi po niya, may connection po siya. At sabi din po niya, may kasabwat siya sa deed of absolute sale na iyon. Sabi po niya, may tunay na dokumento na ayaw niyang mahanap natin. Nagulat si Attorney Miguel. Ano? Kailan mo narinig yan? Ikinuwento ni Laura ang lahat ng narinig niya mula sa tawag ni Helena. Ang tungkol kay Sir Reyes, ang tungkol sa panggagamit sa pangalan ng asawa, at ang tungkol sa tunay na dokumento na nakatago. Naging seryoso ang mukha ni Attorney Miguel. Kung ganoon, ibig sabihin ay hindi lang simpleng pag-edit ng video ang nangyayari. May mas malalim na pinaplanong gawin si Helena. At mayroong mas malaking tao sa likod nito. Kailangan nating kumilos. Pero Lola Neusa, hindi po siya naniniwala sa akin. Bulong ni Laura, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Paano po tayo lalaban kung kahit ang lola ko nagdududa na sa akin? Naramdaman ni Attorney Miguel ang bigat ng sitwasyon. Ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng maglola ay mas masakit kaysa sa anumang legal na laban. Kailangan nating patunayan ang iyong pagiging inosente, Laura, sabi ni Attorney Miguel. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kung totoo ang sinasabi mo tungkol sa tunay na dokumento, iyon ang ating pag-asa. Ngunit sa mga mata ni Laura, tila ang pag-asa ay malayo pa. Ang sakit ng pagdududa ng kanyang lola ay mas matindi pa sa anumang pinsala na idinulot ni Helena. Para siyang nawalan ng direksyon. Pero saan po namin hahanapin yung tunay na dokumento, Attorney Miguel? Tanong ni Laura. Ang boses ay puno ng pagkabigo. Wala na po kaming pwedeng puntahan.
Wala na po kaming mapagkakatiwalaan. May sinabi ba ang tatay mo sa'yo noon tungkol sa anumang sikretong lagayan sa bahay? Tanong ni Attorney Miguel. Pilit na inaalala ang mga kwento ng kaibigan. Isang lugar kung saan niya itinatago ang mahahalagang bagay? Nag-isip si Laura. Isang sikretong lagayan? Biglang may pumasok sa kanyang isip. May sinabi po si Papa noon. Pabulong ni Laura, ang mga mata ay nanlaki. Tungkol sa isang baul ng mga alaala na nakatago sa kanyang paboritong lugar. Saan? Mabilis na tanong ni Attorney Miguel. Sa lumang bahay po. Hindi ko po alam kung saan eksakto, pero sinabi po niya na sa lugar daw na nakikita niya ang buong pamilya namin. Naramdaman ni Laura ang bahagyang pag-asa, kasabay ng matinding takot. Ang lumang bahay, ang lugar kung saan si Helena ngayon ang nagmamay-ari. Ang lugar kung saan sila ni Lola Neusa ay pinalayas. Kailangan nilang bumalik doon. Naglakad si Laura sa madilim na kalsada. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Pakiramdam niya ay nilalamon siya ng kalungkutan at galit. Ang pagdududa ni Lola Neusa ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Sa gitna ng lahat ng ito, siya na lang ang nag-iisa. Napakalamig ng hangin. Tila dinadala nito ang bigat ng kanyang problema. Walang direksyon ang kanyang mga lakad hanggang sa makita niya ang pamilyar na kanto. Ang kanto papunta sa kanilang lumang bahay. Huminto si Laura, nakatingin sa bahay na dating tahanan nila. Malayo siya, nagtatago sa dilim ng malaking puno. Ilaw lang sa labas ang nakikita niya. Alam niyang nandoon si Helena. Masayang nagpapahinga sa bahay na inagaw niya. Naramdaman ni Laura ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Hindi niya ito hahayaan. Hindi pwedeng matapos ang lahat ng ganoon lang. Biglang may pumasok sa isip ni Laura. Ang sinabi ni Papa, Laura anak, sa bahay na ito, may isang lugar na espesyal. Ito ang baul ng mga alaala natin. Dito ko itinago ang pinakamahahalagang bagay, ang mga bagay na nagpapaalala sa akin ng buong pamilya natin. Noon, akala niya ay kwento lang iyon ng kanyang ama. Isang kwento para sa isang bata. Ngunit ngayon, tila ba ito ang susi sa kanilang problema? Ang lugar na nakikita niya ang buong pamilya namin. Naramdaman ni Laura ang bahagyang pag-asa, kasabay ng matinding kaba. Kailangan niyang pasukin ang bahay. Pinagmasdan ni Laura ang paligid. Ang mga ilaw sa labas ay tila sapat na para makita siya. Kailangan niya ng paraan para makapasok ng hindi napapansin. Naalala niya ang maliit na bintana sa likod ng bahay, malapit sa kusina. Madalas itong bukas noong bata pa siya, kung minsan ay nakakalimutan isara ng kanyang ama. Naglakad ng palihim si Laura, dahan-dahan, sinisigurado na walang CCTV na nakakakita sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila tunog ng bomba sa kanyang tainga. Nakarating siya sa likod. Ang bintana sa kusina ay bahagyang nakabukas. Isang maliit na siwang, sapat para maipasok niya ang kanyang kamay. Dahan-dahan niyang itinulak ang bintana. May tunog ng kalampag, ngunit mahina. Napahawak si Laura sa kanyang bibig, nanginginig sa takot. Naghintay siya ng ilang segundo. Walang ingay mula sa loob. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang katawan ay nag-iingat sa bawat galaw. Amoy usok ng sigarilyo at pabango ni Helena ang bumungad sa kanya. Nag-iba na ang dating init ng bahay. Madilim sa loob. Naglakad si Laura ng palihim, gamit ang flashlight ng kanyang cellphone, sinisigurado na hindi siya makagawa ng anumang ingay. Saan kaya ang lugar na nakikita niya ang buong pamilya namin? Dinala siya ng kanyang mga paa sa sala. Ang sala, kung saan nakasabit ang kanilang mga lumang litrato. Ang litrato nila ni Papa, ni Mama, ni Lola Neusay ang litratong kuha noong masaya pa silang buo. Nakita niya ang malaking family portrait sa dingding na nakasabit sa itaas ng lumang aparador. Ito ang paboritong litrato ng kanyang ama. Madalas niyang pagmasdan ito. Naramdaman ni Laura ang isang kakaibang kutob. Ito kaya? Dahan-dahan niyang inakyat ang isang upuan.
at hinawakan ang likod ng litrato. Makapal ang alikabok. Naramdaman niya ang isang bahagi ng dingding na tila walang laman. Tila mayroong butas. Dahan-dahan niyang tinanggal ang litrato. Nagulat si Laura. Mayroong isang maliit na cabinet na nakatago sa likod ng litrato. Gawa ito sa lumang kahoy, tila ginawa mismo ng kanyang ama. Hindi siya makapaniwala. Ito nga ang baul ng mga alaala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang cabinet. Mayroong lumang lata ng biskwit sa loob at sa ilalim ng lata, mayroong mga lumang dokumento. Kinuha ni Laura ang mga dokumento. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Isang makapal na sobre at sa loob, mayroong isang huling habilin at testamento. At hindi lang iyon, mayroon ding isang lumang sulat kamay ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga nilalaman ng dokumento. Ako, pangalan ng ama ni Laura, ay naghahabilin na ang bahay at lupa na ito ay mananatili sa aking ina, si Neusa Santos, at sa aking anak, si Laura Santos. Hindi ito pwedeng ipagbili o ilipat sa pangalan ng aking asawang si Helena, maliban kung may pahintulot ng aking ina at anak, at kung ang bahay ay gagamitin para sa itinalaga kong layunin, ang maging sentro para sa mga kababaihan na nangangailangan ng tulong. Nabitawan ni Laura ang dokumento, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ito ang tunay na di sumang-ayon sa deed of absolute sale ni Helena. Ang bahay ay hindi para kay Helena, kundi para sa lola niya at para sa isang proyekto. Binasa niya ang sulat ng kanyang ama. Mahal kong Laura at Mama Neusa, kung nababasa ninyo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Nais kong mag-ingat kayo sa mga taong may masamang intensyon, lalo na sa mga taong gustong agawin ang inyong mga pinaghirapan. Alam kong may mangyayaring masama at maaaring may kinalaman si Helena dito. Kaya ko itinago ang sulat na ito at ang tunay na testamento sa likod ng ating family portrait. Ito ang ating sikreto. Ito ang magpapatunay na ang bahay na ito ay para sa inyo. Huwag kayong susuko, lumaban kayo, at alagaan ninyo ang isa't isa. Isang malakas na tunog ng susi ang narinig ni Laura mula sa labas. Papauwi na si Helena. Kinabahan si Laura. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang dalhin ang mga dokumentong ito kay Attorney Miguel. Dali-dali niyang binalik ang litrato sa dati nitong pwesto. Hinawakan niya ng mahigpit ang sobre at mabilis na nagtago sa ilalim ng mesa. Halos hindi humihinga. Narinig niya ang pagbukas ng pinto, ang paglakad ni Helena. Hay, sa wakas. Narinig niyang bulong ni Helena. Kapagod ang araw na ito. Sana ay matapos na ang kasong ito. Mga walang kwentang Neusa at Laura. Dahan-dahang gumapang si Laura, sinusubukang makalabas sa bintana ng kusina. Ang kanyang puso ay kumakabog. Nakuha niya ang kailangan nila, ang katotohanan. Pero biglang, naramdaman ni Laura ang isang bagay na malapit sa bintana. Isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Naramdaman ni Laura ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Nanindig ang lahat ng balahibo niya. Hindi siya makahinga. Ang sobrang hawak niya ay tila bumigat ng husto. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Tila gusto nang tumalon mula sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumingon si Laura, si Helena. Nakatayo si Helena sa likod niya. Ang muka ay galit na galit. Sa kanyang kamay ay isang hawakan ng walis na tila gagamitin niya. Ang mga mata niya ay nagliliyab at tila nakita niya ang sobre sa kamay ni Laura. Anong ginagawa mo dito, Laura? Sigaw ni Helena. Ang boses ay matinis. Magnanakaw. May ninakaw ka sa bahay ko, hindi ba? Biglang hinablot ni Helena ang kamay ni Laura. Sinubukang agawin ang sobre. Ngunit mahigpit ang kapit ni Laura. Ito ang pag-asa nila. Hindi niya ito bibitawan. Hindi po ako nagnanakaw, Mama. Sigaw ni Laura, pilit na lumalaban. Ang bahay na ito ay hindi po sa inyo.
Sa amin po ito ni Lola Neusa no. Kasinungalingan. Sagot ni Helena. Dinuduro ang mukha ni Laura. Kasinungalingan yang nasa kamay mo. Ang bahay na ito ay akin. Akin. Habang nagpupumiglas, may nakita si Laura. Isang maliit na bagay sa likod ng pintuan ng kusina. Isang matalas na bagay. Isang kutsilyo. Nanlaki ang mga mata ni Laura. Hindi ito pwedeng mangyari. Naglaban sila ni Helena. Sinubukan ni Laura na tumakas, ngunit malakas si Helena. Sinampal siya ni Helena ng malakas at naramdaman ni Laura ang hapdi sa kanyang pisngi. Napadpad sila malapit sa ref. Mabilis na dumukot si Helena at bago pa man makagalaw si Laura, nahawakan na niya ang kutsilyo. Bitawan mo yan, Laura! Sigaw ni Helena. Ang kutsilyo ay nakatutok sa leeg ni Laura. Bitawan mo ang sobre! Kung hindi papatayin kita! Nanigas si Laura. Ang lamig ng kutsilyo ay ramdam niya sa kanyang leeg. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang kanyang kamatayan ay tila nasa harapan na niya. Ngunit hindi niya binitawan ang sobre. Lumaban kayo. Ang mga salita ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi ko po bibitawan, Mama. Sigaw ni Laura. Puno ng determinasyon, kahit nanginginig. Kahit patayin niyo po ako, hindi ko po bibitawan to. Dahil ito po ang katotohanan. Ito po ang magliligtas kay Lola Neusa. Biglang may ingay mula sa labas. Isang malakas na katok sa pinto. Helena, buksan mo ang pinto. Alam naming narito ka. Napalingon si Helena. Ang kanyang muka ay puno ng gulat at takot. Si Attorney Miguel at kasama niya si Lola Neusa. Mabilis na tinulak ni Helena si Laura at nagmadaling lumabas ng kusina. Sinubukan niyang itago ang kutsilyo, ngunit huli na. Pumasok si Attorney Miguel, kasama ang 2 pulis. Nakita nila si Helena na may hawak na kutsilyo at si Laura na halos hindi makahinga, may pasa sa pisngi at hawak-hawak ang sobre. Helena Santos, ikaw ay inaresto sa kasong physical assault at attempted murder, sabi ng isang pulis. Wala akong ginagawa, sigaw ni Helena. Pilit na nilalabanan ang mga pulis, mga sinungaling. Ako ang biktima rito. Ninakawan nila ako. Mabilis na tumakbo si Lola Neusa kay Laura. Niyakap ang kanyang apo ng mahigpit. Laura, anak ko, pasensya na sa pagdududa ko sa'yo. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Niyakap ni Laura ang kanyang lola. Umiiyak. Ang sakit ng pasa sa pisngi niya ay walang-wala kumpara sa ginhawa ng yakap ng kanyang lola. Inabot ni Laura kay Atorino Miguel ang sobre. Attorney Miguel, ito po ang tunay na testamento ni Papa at may sulat po siya. Kinuha ni Attorney Miguel ang sobre at binuksan ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang nilalaman. Ang huling habili na testamento at ang sulat ni pangalan ng ama ni Laura. Your Honor, ito po ang patunay, sabi ni Attorney Miguel, hawak ang dokumento. Ang tunay na intensyon ng yumaong may-ari ng bahay ay hindi para kay Helena, kundi para sa kanyang ina at sa kanyang anak, at para sa isang community project. Nasa tabi na ng mga pulis si Helena, pinusasan na, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin. Kasinungalingan. Lahat yan ay kasinungalingan, sigaw ni Helena. At narinig ko po si Mama Helena na kausap si Sir Reyes, ang taong may koneksyon po. At narinig ko rin po na may kasabwat siya sa paggawa ng deed of absolute sale na yon. Ang deed of sale na iprinisinta nila sa korte ay peke. Mabilis na sabi ni Laura. Nagtaka ang mga pulis. Sir Reyes? Naglabas si Laura ng kanyang cellphone. Ipinakita ang recording ng tawag ni Helena. Hindi malinaw ang boses ni Sir Reyes, ngunit ang takot at pag-amin ni Helena ay malinaw na narinig. Ang tungkol sa panggagamit sa pangalan ng asawa at kasabwat. Naging seryoso ang mukha ni Attorney Miguel. Ibig sabihin, ang deed of sale na iprinisinta sa korte ay fraudulent. Mayroon silang kasabwat sa loob ng LGU o Land Registration Authority.
Ang lahat ng ebidensya ay unti-unting lumilinaw. Dahil sa mga bagong ebidensya at testimonya na ito, Helena Santos, meron ka pang panibagong kasong kakaharapin, pagpapalsipika ng dokumento at conspiracy, sabi ng pulis. Tiningnan ni Helena si Laura. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at pagkamuhi. Hindi pa tapos ang laban na ito, Laura. Pagsisisihan mo ang araw na ito. Sigaw ni Helena habang inilalabas siya ng bahay ng mga pulis. Ngunit si Laura, sa yakap ng kanyang lola, ay naramdaman ang isang kakaibang lakas. Natalo nila ang unang laban. Nakita nila ang katotohanan. At handa silang lumaban hanggang sa huli. Bumalik si Lola Neusa at Laura sa opisina ni Atty. Miguel. Ang pakiramdam ay magaan ngunit punong-puno pa rin ng kaba. Ang mga pangyayari sa bahay ay tila bangungot pa rin na pilit nilang ginigising. Ngunit ngayon, may hawak na silang matibay na ebidensya. Hawak ni Atty. Miguel ang huling habilin at testamento at ang sulat ng ama ni Laura. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-asa. Lola Neusa, Laura, ang mga dokumentong ito ay kayang baliktarin ang lahat. Malinaw na sinasabi rito na ang bahay ay sa inyo at may layunin itong maging sentro para sa mga kababaihan. Pero Atty. Miguel, paano po ang deed of absolute sale na iprinisinta ni Helena? Tanong ni Lola Neusa, hindi pa rin mawala ang pangamba. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating imbestigahan si Sir Reyes at ang mga koneksyon ni Helena sa LGU. Paliwanag ni Atty. Miguel. Kung may kasabwat sila sa paggawa ng pekeng deed of sale, mas malaki ang kasong kakaharapin ni Helena at yan ang magpapatunay na hindi lang kayo biktima ng pang-aabuso, kundi ng organisadong panloloko. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang investigasyon. Gamit ang ebidensya mula sa testamento ng ama ni Laura, ang recording ng tawag ni Helena, at ang detalyadong testimonya ni Laura tungkol sa kanyang pagpupuslit sa bahay, naging mabilis ang mga pangyayari. Unang kinasuhan si Helena ng physical injury at attempted murder. Ngunit nang malaman ng pulisya ang tungkol sa pekeng deed of absolute sale at ang posibleng koneksyon ni Sir Reyes, mas lumalim ang kaso. Tinawagan ni Atty. Miguel ang kanyang mga koneksyon. Isang dating kasamahan niya sa NBI na si Agent De La Cruz ang tumulong sa pag-iimbestiga. Lumabas sa investigasyon na si Sir Reyes ay isang maimpluwensyang tao na may malalim na koneksyon sa ilang korap na opisyal sa Land Registration Authority. Si Helena, na dati nang sangkot sa mga scam sa lupa, ay naging front ni Sir Reyes sa pag-agaw ng mga ari-arian ng mga walang kalaban-laban. Ang deed of absolute sale na iprinisinta ni Atty. Ramos ay talagang peke, na ginamitan ng mga pekeng pirma at selyo ng LGU. Isang araw, nasa bahay sila nang tumawag si Atty. Miguel. Lola Neusa, Laura, may maganda akong balita. Ang boses ni Atty. Miguel ay punong-puno ng kagalakan. Nahuli na si Sir Reyes at umamin na rin ang mga kasabwat ni Helena sa LGU. Tinanggal na sa serbisyo ang mga opisyal na kasabwat nila at ang bahay ay opisyal nang naibalik sa pangalan ninyo, Lola Neusa. Hindi makapaniwala si Lola Neusa. Niyakap niya si Laura nang mahigpit, umiiyak sa tuwa. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Paulit-ulit niyang sabi. Sa sumunod na paglilitis, walang nagawa si Helena. Ang lahat ng ebidensya ay laban sa kanya. Ang tunay na testamento ng ama ni Laura, ang recording, ang testimonya ni Laura, at ang pag-amin ni Sir Reyes ay naglatag ng lahat ng katotohanan. Nahatulan si Helena ng pagkakakulong sa kasong physical assault, attempted murder, at pagpapalsipika ng dokumento. Bukod pa rito, kinailangan niyang magbayad ng malaking danyos perwisyo kay Lola Neusa. Pagkatapos ng lahat, naramdaman ni Lola Neusa ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Bumalik sila sa kanilang bahay. Ang bahay na punong-puno ng alaala, ngayon ay punong-puno na rin ng bagong pag-asa. Isang araw,
Habang nililinis ni Lola Neusa ang bahay, nakita niya ang litrato ng kanyang yumaong asawa at anak sa aparador. Ngayon, iba na ang pakiramdam niya. Hindi na siya isang biktima, isa na siyang survivor. At si Laura, mas naging matatag at matalino. Hindi na siya ang batang umiiyak at natatakot. Siya na ang nagbigay inspirasyon sa kanyang lola para lumaban. Lola, ano na po ang gagawin natin sa bahay? Tanong ni Laura. Ngumiti si Lola Neusa, isang nangiting puno ng pagmamahal at determinasyon. Gagawin natin ang gusto ng papa mo, Laura. Gagawin natin itong sentro. Isang lugar kung saan ang mga kababaihan na tulad ko na nasasaktan at nawawalan ng pag-asa ay makakahanap ng tulong, makakahanap ng boses, makakahanap ng lakas. Nakita ni Laura ang nagniningning na mga mata ng kanyang lola. Ang bahay na dating pinagmulan ng sakit at laban ay magiging simbolo na ngayon ng pag-asa at pagbangon. Tutulungan ko po kayo, Lola. Sabi ni Laura, niyakap ang kanyang lola. Ang bahay ay muling napuno ng buhay. Mga kababaihan mula sa iba't ibang sulok ng komunidad ang nagsisimulang dumating. Naging abala si Lola Neusama, kasama si Laura at Attorney Miguel sa pagbuo ng programa. Tiningnan ni Attorney Miguel si Lola Neusa. Ngayon, nakita niya ang isang babae na hindi lang lumaban para sa sarili, kundi para sa iba. Ang kanyang nakaraang pagkatalo ay tuluyang napawi. Lola Neusa, alam kong matutuwa ang anak ninyo sa ginagawa ninyo. Sabi ni Attorney Miguel, ang boses ay puno ng respeto. Ngumiti si Lola Neusa. Salamat, Attorney Miguel, salamat sa lahat. Isang taon ang lumipas. Ang bahay na dating pinangyarihan ng matinding kaguluhan at sakit ay ngayoy punong-puno ng tawanan, pag-asa at bagong buhay. Ang Center for Women's Empowerment ni Lola Neusa ay naging isang kanlungan para sa mga kababaihan sa komunidad. Sa loob ng sentro, abala si Lola Neusa, hindi na ang dating biyudang mahina at takot. Nakasuot siya ng malinis na damit, ang kanyang mukha ay may ngiti, at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Siya ngayon ang tinaguriang ina ng pag-asa, isang mentor at tagapagbigay ng inspirasyon sa bawat babaeng lumalapit sa kanya. Lola, tapos na po ang seminar sa livelihood training. Masayang bati ni Laura, na ngayoy mas matangkad at mas kumpiyansa. Nagboluntaryo siya bilang assistant coordinator sa sentro at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral online. Marami po silang natutunan. Magaling anak, sagot ni Lola Neusa. Hinaplos ang buhok ni Laura. Tandaan mo, ang kaalaman at kakayahan ang magliligtas sa ating mga kababaihan. Dumating din si Attorney Miguel, may dalang mga dokumento. Ngayon, hindi na siya ang dating abogadong puno ng pagdududa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at determinasyon. Ang kanyang opisina ay lumipat na sa mas malaking lugar at mas marami na siyang tinutulungang pro bono na kaso para sa mga biktima ng pang-aabuso. Lola Neusa, naayos ko na po ang lahat ng papeles para sa pagpaparehistro ng sentro bilang non-profit organization. Sabi ni Atty. Miguel, abot ang mga dokumento. Ligtas na po ang pamana ng anak ninyo at tuluyan na po itong magiging ilaw sa komunidad. Ngumiti si Lola Neusa. Salamat, Atty. Miguel. Hindi ko alam kung paano kami babawi sa iyo. Wala po iyon, Lola Neusa, sagot ni Atty. Miguel. Kayo ang nagbigay sa akin ng bagong direksyon. Ang kaso ninyo ang nagpaalala sa akin kung bakit ako naging abogado. Lumabas sila sa hardin ng bahay. Ang hardin na dating laging tahimik at malungkot ay ngayoy puno ng mga halaman at bulaklak. May mga bata na rin na naglalaro sa isang maliit na playground na ipinagawa ni Lola Neusa. Naalala ko po noong sinaktan kayo ni Mama Helena dito sa mismong hardin na to. Sabi ni Laura, medyo malungkot. Hinawakan ni Lola Neusa ang kamay ng kanyang apo. Oo, anak. Pero tingnan mo ngayon. Ang sakit ay naging simula ng paghilom. Ang galit
ay naging inspirasyon para sa pagbabago. Nabalitaan ko po, Lola, na maganda raw ang kalagayan ni Mama Helena sa kulungan. Sabi ni Laura, may bahid ng pait, pero wala pa rin po siyang pagsisisi. Umiling si Lola Neusa. Hayaan mo na siya, anak. Ang mahalaga ay natuto tayo. Ang mahalaga ay bumangon tayo. Ang katarungan ay hindi lang tungkol sa pagpapakulong sa nagkasala, kundi sa pagbibigay ng kapayapaan sa mga biktima. Nakita ni Lola Neusa ang kanyang sarili sa mga mata ni Laura. Ang bata na dating umiiyak sa takot ay ngayoy isang binibini na may lakas at boses. Si Laura, sa tulong ni Lola Neusa, ay nagplano na kumuha ng kursong law upang ipagpatuloy ang laban para sa katarungan, inspirasyon ng kanyang ama at ni Attorney Miguel. Lola, tingnan niyo po. Sabi ni Laura, itinuro ang isang munting pamilya na naglalakad sa kalsada. Mukhang mas masaya na po ang lahat. Niyakap ni Lola Neusa si Laura. Ang sikat ng araw ay tila bumubuhos sa kanilang dalawa. Isang paalala ng pag-asa at pagbangon. Ang bahay na ito, ang sentrong ito, ay naging patunay na ang karahasan ay hindi kailanman mananalo sa pagmamahal. Na ang kasakiman ay hindi kailanman kayang talunin ang kabutihan. At na ang bawat babae ay may kapangyarihang bumangon. Kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, hindi ka na ulit lulutuin sa sarili mong mantika, Helena. Bulong ni Lola Neusa sa hangin. Hindi na may galit kundi may kapayapaan. Dahil ang apoy na sinindihan mo ay siya ring apoy na nagbigay liwanag sa aming pagbangon. Ito ang kanilang pamana. Isang pamana ng pag-asa, pagbangon, at walang hanggang pagmamahalan.